misread. Nothing is impossible. Oh, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all this, 'cause if you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, oh. Say I believe. Oh, yeah. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, I believe, I believe, I believe in you. I believe, oh, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you do gives me strength. Nothing is impossible. Oh, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Yeah, nothing is impossible.
Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa Musika Alay sa Pilipino at syempre, kasama niyo pa rin po si Brother Joe. Ayan, good evening and hello sa lahat ng mga nanonood. Please continue to share this video, to react and comment down below and continue to support our apostolic artist. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi natuloy itong streaming na to. Kasi sobrang busy ko po this week dahil siguro Holy Week na karaang linggo, so bumawi ng mga workloads namin ngayon at kaya po wala po tayong virtual choir. I never had time to communicate with people at saka to do the production, so pagpasensyahan nyo na po yan. But then again, nagpapasalamat ako dahil naandyan pa rin po kayo sa mga suporta. At hopefully, next Sunday, meron na po tayo ulit virtual choir. So sana available pa rin po kayo kapag i-reach out ko po kayo. Maraming salamat at pasensya na po talaga sa mga naghintay at nagtanong. And I believe next Sunday, meron na po tayong virtual choir. So ayun, as we all know, ngayong gabi ay meron tayong bisita all the way from Davao. At maliban dyan, meron din tayong bisita na kilala at isa sa mga tinitingala natin pagdating sa music ministry. And tonight, umpisa na natin ang musikahan with our first guest, Sister Leslie Shane Pounces. Sister Leslie Shane, kumusta ka naman dyan? Hi, magandang gabi po. Magandang gabi, Brother Joe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Leslie and it's a privilege to be a part of this awesome worship here online. So, for tonight, maghahandog po ako ng mga awit para sa Panginoon together with you. Pero bago yan, can you share us something about your ministry? So, with regards po sa aking ministry, sa mga hindi po nakakaalam, I am from Davao City. So, right now, dito po kami sa Davao. And, in terms of ministry ko po, since I'm assigned here, right now, in our district, in Southern Mindanao District, I am assigned or I function as floor vocal directress ng praise team dito po sa aming district. So, I handle a couple of people, wonderful worship team. And so, sa aming local church naman po, as a young people, I also function as World Mission Directress po ng aming local church. And so, for tonight, hahalaran ko, mag-offer po ako ng kanta para sa ating Panginoon. And I hope that you would worship the Lord with me tonight. Of course, we will. So, Sister Leslie, go on. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Oh.
Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hands will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Ooh. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deep within my feet, could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deep within my faith could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Marami na akong nasubukan. Marami na akong natikman. Pero, lahat sila, pare-pareho lang. Ngayon, may bago na ako. Introducing Tawings Lechon. Malinis, malutong, masarap, 100% native and organic. 100% native and organic? Tama, 100% native and organic. Pinalakas sa prutas at gulay, kaya less taba. Solid ang laman. Kaya ako, dito na ako. Ako rin! Kami rin! Sa anumang handaan, gawing mas special yan. Basta lechon. Tawings na yan! Kain na daw. Basta lechon, tawings na yan. Welcome back. You're still watching Musika Alay sa Pilipino, syempre with your host, Brother Joe Mondigo. So, kanina, napakinggan na natin si Sister Leslie Shane sa kanyang unang awitin. At ngayon, tuloy-tuloy natin. Welcome back, Sister Leslie Shane. So for tonight, sa lahat ng mga viewers natin, once again, maraming salamat po. Ito po yung aking advice from someone in Davao, from Davao City. Sa lahat ng mga aspiring singers, sa lahat ng mga aspiring worship leaders, musicians, if you have a calling na gawin yung napagawasin ng Panginoon or kung ano man yung gusto mong gawin, the first thing is you have to make sure that you'll be responsible of that calling.
You have to do something. You have to work on that calling. Sa lahat na nakikita ng mga worship leaders, online, offline, mga conferences, those people na nakikita ninyo, they have invested so much time and effort para marating kung saan man sila. I mean, there's always a blessing in, improving. Yung hindi mo tinatago. Practicing mo yung vocals mo. Same sa mga musicians. Second is, kailangan may commitment at may strong foundation yung ating altar. What I mean was that, let's devote ourselves in prayer. Nothing would work best. Talent, wala yan sa anointing. Kahit na ikaw yung pinakamagaling na singer, you can hit the highest note. You can do all the vocal gymnast na kaya mong gawin, na gusto mong gawin. Pag wala kang anointing, I'm telling you, the Bible itself says na para lang tayong clashing cymbals, maingay lang tayo. Walang matatouch na tao. Praise God. Hallelujah. It's very important, mga kapatid, that we devote ourselves in prayer. And be humble all the time. And let's just be available, kasi ability, wala yan sa availability. Availability yung hinahanap ng Panginoon. So, practice tayo. And God will always use a willing vessel. So, to God be all the glory. Maraming salamat po sa panonood nyo ngayong gabi. And this will be my last song. Please worship God with me as we sing this song. Amen. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He called me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am.
you your favorite gospel songs and featuring original apostolic music. Join us every week for 10 online episodes with your hosts, BJ Benson, BJ Stacy, and BJ Aaron. Streaming your favorite gospel songs and original apostolic music here on Proclaim Playlist. Good evening, and I am back at kagaya ng sinabi ko kanina ay makakausap na po natin ang ating isang bisita. Alam ko, excited na kayo. Please welcome, mga kapatid, Pastor Jonathan Sumido. Hello, sir! Hello, magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programang ito. Nakakatuwa po ang programang ito. Ako po nanonood din ito. And thank you so much. Nakikita ko nga po, sir. Nakikita ko yung mga nagre-react. Sobrang salamat po agad dahil pumayag po kayo sa invitasyon. At kumusta naman po kayo, sir? Ngayon sa kalagayan natin ngayon, kumusta po kayo dyan? Sa ngayon, eto, naghihintay hanggang sa tayo ay makalaya na ulit lahat. At habang naghihintay, nakikinig ng balita at tinitingnan kung ano yung mga pwedeng mangyari habang naghihintay. Kumbaga, ginagawa natin makabuluhan yung ating oras. Bilang pastor, syempre, nag-aaral ng preaching at mga kung ano pa yung maraming pinapaisip ang Panginoon ngayon na pwedeng gawin sa mga susunod na araw pagka tayo nakalaya na sa COVID. Saludo po kami, ako, sa mga pastor na ginagawa yung the best para po mag-reach out pa din po sa mga miyembro. So, yun po, Pastor, tuloy-tuloy na po tayo kasi it's all about music po, ano. Okay. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan kung paano po kayo nag-start bilang isang musikero po? Okay, sa mga hindi nakakalam, syempre hindi naman lahat nakakakilala sa akin sa mga nanonood. Ako po ang band leader ng Forgiven Band. At musician po ako dito sa Marikina Church kay Pastor Bodegas ng mahigit 20 years yata. Wow! Actually, mga 15 pa lang ako. Nag-umpisa na akong 15, 16, yun. Nagsimula na akong tumugtog sa Marikina Church. Ganun katagal. Kaya, talagang panahon. Hanggang sa, ayun, doon nagsimula. Una marunong na akong mag-gitara. Kaya lang, syempre, pagka nabigyan ka ng pagkakataon na makapag-ensayo at maraming instrumento, so sinamantala kayong pagkakataon na matuto. At kahit walang nagturo, yun ang maganda ron, kahit walang nagturo, pag interesado talaga, matuto talaga. Mga ilang song na po yung mga na-produce ng Forgiven Band? Marami na kaming song na nagawa, yung iba hindi pa nare-record. Medyo busy-busyhan pa ang lahat dahil syempre may kanya-kanyang inaasikaso na rin sa ngayon. Pero nagpaplano kami na mag-record. Nung nagsimula kaming maging banda, nakakatugtog din sa mga concert, sa mga kung saan-saan. At maganda nun kasi konti pa lang eh. Ngayon, napakadami ng banda. Opo. Ang dami na pong banda. Nauna lang kami ng konti sa mga bata ngayon. Pero, ayun, maganda naman na experience. Tumutugtog kami sa mga eskwelahan noon. Sa mga ibang apostolic churches din, tumutugtog kami. Minsan, naimbitahan din sa NMC. Kung saan. May mga familiar song po ba na na-produce yung Forgiven Band? Sa pagkakaalam ko, ang isa sa kilala na song namin ay yung isa po yung kinumpos ko na Turuan na actually maraming hindi nakakaalam na ako yung gumawa nun kasi mukha raw pang babae yung song. Pero actually po,
No, tsaka ang ganda kasi ng melody nun eh, ng kanta na yun, at tsaka ng message po. Paano po ba nasulat yung kanta na yun, sir? Ano yun, galing talaga sa Diyos yung kantang yun. Actually, nagawa ko yung kantang yun dito mismo sa kinalalagyan ko ngayon. Ano ba yun? Dito, sa kinaupuan ko. Same place po. Yan, same place. Dito talaga na-compose yun sa lugar na to. Ang nangyari noon, parang may pinagdadaanan kaming pagsubok, lalo ako. Tapos parang gusto kong sumulat ng kanta. Ngayon, biglang dumating yung kanta. Kaso nung dumating, iyak ako ng iyak. Kaya kung baga yung nakuha kong lyrics, dumaan siya sa, parang dumaan sa harap ng mata ko, ang daming lyrics na magaganda. Kung baga yun lang yung napulot ko talaga. Kasi inuna ko yung pag-iyak dahil sa sobrang ganda nung kanta. Isa yun sa palatandaan ko sa napakagandang kanta yung ikaw mismo ang unang pinaiyak. Opo. So, hindi ikaw yung unang napaiyak ng kanta mo, kinakailangan mo pang talagang hanapin yung tamang letra at melody ng song. So yun, nagawa ko yun ng hindi aabot ng kalahating oras. Dire-diretso, walang kalahating oras. Sinulat ko lang siya ng sinulat at yun ang kinalabasan. At natuwa naman ako na yung naramdaman ko nung umiiyak ako dun sa kantang yun, nararamdaman din nung iba na nakakarinig ng kantang yun. Salamat pala kay Sister Melay. Opo, kinita niya po yun nung second episode natin. Salamat. So at least ngayon, alam na po ng mga kapatiran natin kasi po siguro sa mga new generation at sa iba na di nila alam na kayo po ang nagsulat ng ang ganda nung kantang yun. Alam mo ba, may napupuntahan ako sa ibang churches, sa Bicol at kung saan-saan pa yung mga kabanda ko. Yung tipong tutugtog kami sa isang simbahan, tapos kami ang, kunyari ako ang pianista, may biglang lalapit, kaya gusto kong kumanta, tapos ang kakantay niya turuan mo. Tapos kasi sabang wala siyang idea. Wala po siyang idea. isa lang nangyayari, parang ako pa yung tinuturuan na, hindi, ganito po yung chords noon, ganito po yung chords eh. Kaya nakakatuwa lang. So, imbis na mainis ka, natutuwa ka na tinuturuan ka ng chords na ganito po yun. Dahil nga siguro sa hindi nila alam. At least ngayon, alam na po ng bagong henerasyon na kayo po yung nagsulat ng kanta na yan. Maliban po dyan sa kanta na yan, sir, may mga iba po ba kayong kanta na naging, sabi nating, familiar? Yung bumangon ka, kumilos na, yun, gawa yun ni Brother Ramil, yung aming pong gitarista. At walang gaya mo, meron ding iba na nakilala. Di ko alam kung sa iba alam nila. Pero Iniisip sa ko po yung kanta, yung bumangon ka, kumilos. yun. Kayo gawa yun po yun. Banda niyo yung Ooh. Na-compose nun ay si gitarista namin, si Brother Ramil Malandog. At yun, marami nang naging version ng kantang yun. Na-record din namin yun isang beses. Ang galing. So yung bata pa ako, yung mga narinig kong kanta, panahon nyo yun. Yung merong tape. Meron tape. Alam mo ba, merong isang nangyaring may nagpadala sa akin nung bumangon ka, kumilos na. Kinuha siya ng isang malaking TV station. Tapos ginawa siyang pangdulo doon sa isang segment nila. At pinag-isipan ko, sabi ko, di man lang pinagpaalam tong kantang to. Medyo nagtampo ko nun. Pero sabi sa akin nung isang nakausap ko, matuwa ka na lang kasi sa dami ng lumulutang na kanta sa YouTube, yung sa inyo ang ako. So, isa yun sa nakakatuwa din na parang umabot doon yung isa sa song. Meron pang isang panahon na yung song namin, ikinikwento lang sa akin. Ikinikwento lang, may isang taong gusto nang gumawa ng masama. Tapos, yung tape namin nakasalang. Tapos, biglang nung parang aalis na yung taong gustong gumawa ng masama, biglang napindot ng anak niya yung tape nag-play. At ang sabi doon sa lyrics doon, hindi ka ba nanghihinayang sa iyong sinimulan? Naglilingkod, bakit ngayong kapatatalikod? Ang pagkakaalam ko sa kwento, biglang naiyak yung gagawa sa sama. Ganun ka-powerful yung kanta, sir. Yun. Yun lang yung mga nalaman ko. Pero naniniwala ako, syempre, kanta yan. Napakarami ng naging testimony yung mga kantang yan. So, Kaya,
Merong nagsabi na na yung magagawa mong song, magiging mas makapangyarihan pa yun sa'yo kasi wala ka na sa mundo, nandiyan pa rin yung Opo. ayun. Mas powerful nga yun. Kasi yung musika, hindi lilipas eh. May iwan at may iwan talaga. Kumbaga, through the years, sabi natin, magbabago yung mga genre, yung style. Pero kapag yung na-produce mo na ng musika, pag nagmarka na, Yun buhay na na po yun eh. So sir, matanong ko lang po, sa banda po ninyo, ano po yung hawak po ninyong instrument talaga? ako yung nagpa-piano at nag-aareglo din. Sama-sama kami nag-aareglo. So, sa songwriting ba, sir, meron po ba kayong maibibigay na, sabi natin, mga basic flow? Anything po na pwede nyo pong ma-advise about songwriting? Yung iba, depende kasi kanya-kanyang diskarte yan kung paano ginagawa yung kanta. Well, sa ating mga Kristiyano, palagi tayong gumagawa ng kanta. Depende sa inspiration ng ating Panginoon. Kumbaga, wala kang sasabihin pag hindi ka inspired ng Panginoon. Kasi lalabas na parang galing lang sa'yo yun. Dapat parang pinaabot sa'yo ng Diyos para ibigay mo sa iba yung kanta. Ikaw lang yung dinaanan. Well, sa labas naman, iba-iba ang style nila. Ang iba, gumagawa muna ng tula, tapos saka nilalagyan ng melody. Ang iba naman, sabay na. So, depende sa diskarte. Pero sa ating mga gumagawa ng gospel songs, more on tayo, dapat kasi lumabas na lyrics doon tungkol sa Panginoon, hindi tungkol sa atin. At yun ang naging weakness ng mga gumagawa ng song ngayon. Dati kasi ang mga kanta ay tungkol sa blood ng Panginoon, tungkol sa kanyang church, tungkol sa kanyang espiritu, tungkol sa kanyang salita, tungkol sa kanyang tagumpay. Ngayon, ang mga song natin ngayon, kung mapapansin mo, napunta na sa sarili. Yung nararamdaman mo, yung minsan yung kahinaan mo, yun lang ang kinalamang ng mga nagko-compose noon sa ngayon. Na sana makabalik tayo sa ganung mga lyrics. Yung tungkol sa church, tungkol sa spirit ng Panginoon, tungkol sa word, tungkol sa tagumpay na dulot ng Panginoon. Yun po yung napapansin ko minsan po sa mga kanta ngayon na siguro musically magaganda yung tono nila. Siguro dahil may bahid na ng kumbaga yung edukasyon na natutunan nila. Pero yung mga mensahe po, ano mararamdaman mo na kulang? So iba yung mga kanta na alam mong binigay ni Lord eh. Totoo yun. Yung mensahe, yung nga po sinabi po ninyo about sa Kanya, about sa kapurihan ng Panginoon, sa kabutihan niya. Yun na lang sana bumalik sa ganun. Kumbaga, iiwas natin yung ating sarili. Hindi ito tungkol sa atin, kundi tungkol talaga dapat ito sa Panginoon. Sa mga gumagawa ng kanta, i-consider nyo po yun. Now, sa labas naman, ang style nila, depende sa itinuturo din sa kanila. Siyempre, iba naman ang kultura natin. Tayo ay gumagawa ng kanta na in-inspire tayo ng ating Panginoon. Yung banda niyo po ba ngayon, sir? Nagkakatipon pa rin po ba kayo ngayon? Or sa ngayon, meron kaming chat group. Imbis na Forgiven Band, ginawa naming Forgiven Band, B-O-N-D, parang banding, parang gano'n. Kung kami nagkikwentuhan ng bagong balita, para lang connected pa rin kami sa isa't isa. At saka magkakaibigan kami. So, iba kasi yung magkakaibigan na tumutugtog. Okay. Kaya kami sa pinakamatagal ng banda sa UPC na hindi talaga kami naghiwa-hiwalay, hindi kami nagpalit-palit dahil kami po ay magkakaibigan na tumutugtog. Hindi magkakaibigan, hindi kami magkakaibigan kasi tumutugtog lang, kundi talagang baliktaran. Magkakaibigan kami na talagang tumutugtog at tumutugtog na magkakaibigan. Di ba po nag-uusap-usap kayo? May mga plano po ba kayo na mag-concert ulit or mag-produce? Para po sa mga naghihintay, kasi I know may mga kapatiran po tayo na mas hook pa rin sila doon sa musika na iniwan ninyo eh. So, meron po ba kayong plano? Meron namang plano, pero siguro ako kasi seryoso ako sa more on parang mentoring, tumulong sa mga
bagong musician, yun, medyo yun ang seryoso ako ngayon. Pero may plano kami na magsama-sama ulit at tumugtog. Kasi ano yun nakakamiss talaga yun, yung sama-sama kayong tumutugtog. Opo. Kahit tunog matanda or tunog Sir, kahit ano lang, kahit grand reunion lang ng banda ninyo. Alam mo sir, maraming dadalo dyan at maraming susuporta dyan. Lalo na po yung mga bagong banda ngayon at saka yung mga aspiring artist and songwriter. Kagaya po ako, gusto ko magsulat ng kanta na maramdaman ko yung naramdaman ko doon sa mga unang lumang kanta na meron kami sa bahay dati, sa mga tape, mga ganun. Oo. So kapag kayo po siguro, pag mag-grand reunion kayo or magkakandak po kayo ng mga events, workshop, I guess po marami pong manonood. So planuhin nyo na, sir. Maya mo, ikaw ang unang makakalam pagka darating na tayo sa We're praying for that. Sana po merong mag-initiate. Isa talaga sa vision ko po, kaya gusto kong ma-encourage yung ibang aspiring artist. At eto nga po yung nagkakaroon ako ng connection sa mga bagong aspiring artist at sa inyo po. So in my heart kasi, gusto ko na magkaroon ng event or ng pagkakaisa na magawa yung purpose natin, magkaroon ng connection, yung generation ninyo, yung bagong generation at sa mga darating pa po na generation. Kasi parang yun po yung nakikita kong kulang or nawawala, yung connection. Kumbaga hindi na-honor yung mga dapat i-honor pagdating sa ministry na ganito po. Pray po natin yan. In my heart, kung able na po ako to produce it, gagawin po natin yan, sir. Sana po. Sa nakikita ko ngayon sa mga batang musicians, ano na sila pagdating sa talent, pagdating sa mga recording, kabisado na nilang lahat, software, kabisado na napakahirap noong araw. Siguro tama ka, yung connection na lang dahil medyo mahirap kasi ngayon pagka puro talento lang ang pinairal natin. So, yan din ang dalangin siguro ng mga medyo may edad na. Yung sila ay siguro nahihiya lang silang tanong Saka sir, galing na po kasi kayo din Kumbaga, tumulong yan, sigurado ako. Willing namang tumulong. Siguro, maghahanap lang tayo ng tamang pagkakataon. meron po ba kayong mga mensahe po para po sa aspiring songwriter, artist, musician po sa organization po natin? Ayun, sa organization natin. Ayan, malinaw yan sa organization natin. Aba. Okay, may nilista ako ritong ilan at sana dibdibin natin itong lahat. Maaring ang iba ay hindi sang-ayon, maaring ang iba naman ay medyo pwedeng magtaas ng kilay, pero ako po ay nagsasalita bilang pastor na musician. Yun ang pinanggagalingan ko. Kaya ako sasabihin yung pananaw na to na sana makatulong sa iba dahil napakahalaga ng ating ginagampanan sa ating kapanahunan. So may nilista ako ritong ilan, sana umabot sa ating oras. Una, ang advice ko sa mga musicians natin ay ito, unang-una, wag po nating isabay i-build yung ating pangalan kasabay ng ating ministry. Ang ibig ko pong sabihin, pag i-build natin yung ministry at kingdom ni Jesus Christ, kalimutan natin yung ating pangalan. Kalimutan natin yung ating identity. Hayaan mong hilahin yung pangalan mo ng binild kong ministry. Hindi mo pwedeng sabayin yun. Hindi mo pwedeng i-build yung pangalan ni Jesus at pangalan mo ng sabay. So, kinakailangan yan ang una. Pag binibuild natin yung kingdom niya, seryosohin natin yung kingdom niya, at bahala na siyang i-build yung ating pangalan. Maganda kung i-build natin yung... Hayaan mong hilahin na lang yun noon ang iyong pangalan. Mahirap kasing gamitin ng Panginoon pagka may sariling agenda. Kadalasan gagamitin ng Panginoon pag mas maganda walang laman, empty. Ikalawa,
magkaroon po tayo ng mentor. Hindi porket alam mo yung software, alam mo yung recording, alam mo yung style ng pagtugtog. Ang ginagawa kasi natin spiritual, minsan ang kulang dun sa spiritual na part kaya nga may may palatandaan pag ang isang kantang spiritual talaga. Pag nagpe-perform ka tapos yung mga tao napapalakpak mo, ibig sabihin nun ang ganda ng talent mo. Pero pagka yung tao tahimik lang pero umiiyak, ibig sabihin nun galing sa langit yung kinakanta mo. So, Noted po yan, sir. wag mong masyadong pag-interesan yung palakpak. Ginagawa rin yan sa labas. Mas maging interesado may iiyak dahil nakagawa ka ng kanta or nakapag-alay ka ng talent mo sa Panginoon. Mas maging interesado ka na nagsusuko ng buhay sa Panginoon nung ginagawa mo yung kanta kaysa doon sa napakahabang palakpak. Kailangan meron tayong mentor na magtuturo sa atin ng mga spiritual na bagay. Dahil yung talent, nasa YouTube na halos lahat yan. Mas kailangan natin yung foundation kung paano tayo magiging pleasing, hindi lang sa mga tao, kundi sa harapan ng ating Panginoon. Ikatlo, at ito na yung sinasabi kong baka magtaas ang mga kilay nila dito. Ako po ay nagsasalita bilang pastor. Ang ikatlong mapapayo ko ay ito. Hindi lahat ng entablado ay para sa'yo. Tandaan niyo yan, ha? Palagi yang may guhit, palagi yang may linya, palagi yang may border. May linya yan. Dapat alam mo yung teritoryo ng kanta mo at alam mo yung teritoryo ng kanta nila. Dahil palagi yang may linya. Lagi ko itong sinasabi na kahit nung ako ay nagsalita sa Baguio, nung ako ay na-invite doon na salita rin. Sinabi ko rin to sa kanila at palagi ko itong sinasabi na pag tumutugtog ka na, tandaan niyo to pag tumutugtog ka na sa hari, sa bulwagan ng hari, huwag ka nang umalis doon para lumabas at tumugtog sa lasing. Kasi tumutugtog ka na sa hari, lalabas ka pa ba para maghanap ng lasing tapos siya ang tutugtugan mo? So wala nang pinakamasarap kundi ang tumugtog sa hari. Tandaan natin, yun tayo tinawag para tumugtog para sa hari. So hindi lahat ng entablado ay para sa atin, tingnan natin ang linya. Gawin nating tama ang ating pagkanta sa tamang lugar. Lagi nating tingnan na ganito, no? Hindi po, may mga nagsabi na ditong pastor, gusto ko lang ulitin na ang musika ay hindi po gawa sa earth. Ginawa ng Panginoon ang puno at ang araw kasabay ng kung ano-ano sa mundo. Pero napansin nyo ba ang musika hindi ginawa sa earth? So kung mag-iisip ka ng mas malalim, ganito, lalabas na ang musika halos intanda ng Diyos kung meron man siyang edad. Kadikit na yun ang katawan niya. At ang unang-unang purpose kung bakit ginawa ang musika, siyempre, nauna na ang Diyos, nahuli pa sila Eva at Adan. So lumalabas na ang purpose lang talaga ng music ay worship. Wala nang iba. Sa langit, meron na siya eh. Kaya nga andun, kung may music director doon, ginagamit yun ng mga anghel para purihin ang Diyos. Nandoon na siya sa langit, wala pa tayo. Wala pang tao. Ngayon, ang purpose lang talaga niya ay para sa worship. At dapat natin itong maintindihan na yun lang ang dahilan kung bakit ginawa ang at ang ikalima ay ito. At sana dibdibin niyo po ito na ang pagiging musician, lalo na sa church, bagamat sinasabi ng maraming pastor na yung mga pastor magkakaiba kami ng pananaw tungkol dito. Lagi nilang sinasabi na ng ibang pastor, hindi ko po naman sila minamali sa kanilang pananaw po nila yun. Lagi po nilang sinasabi kahit na musician na ako na musician lang naman kayo, bahagi lang kayo ng ministry. Pero tingin ko po sa musician ay separate itong calling. Ito ay pagtawag ng Diyos sa inyong buhay. At dahil sa tinawag ka ng Panginoon sa pagiging musikero sa simbahan, ikaw ay may misyon. Meron kang misyon na gagampanan sa kaharian ng Diyos gamit-gamit ang pagkatawag sa iyo. Kaya kailangan mo itong dibdibin at kailangan mo talagang i-offer ang sarili mo sa Diyos na ito ay pagkatawag, ito ay calling. Malinaw na pagkatawag sa atin. So, sana po may natutunan kayo doon sa aking mga binahagi. Sobrang dami po kaming matututunan doon, Pastor. Sobrang salamat po, sir. At I guess, maraming nakuha yung ating mga aspiring artists na nanonood dyan. Yes, sobrang salamat, sir.
Sobrang loaded nun. Meron pa po ba kayong gustong sabihin sa ating mga viewers po bago po tayo magtapos? Unang-una, salamat po sa viewers ni Brother Joe. Salamat po sa kanyang paggawa ng ganitong tawag dito, live. At ito po ay may layunin. Naniniwala ako na may kinakausap ang Panginoon kahit sa ganitong paraan. Merong kinakausap ang Panginoon, hindi man lahat. Ayun. Pero meron musikerong nakikinig sa akin at seryosong pinag-iisipan ang calling niya sa Panginoon. So, ito ang purpose kung bakit merong mga ganito. Nagkakataon na ganito, pero makapangyarihan ng Diyos at kaya niyang idaan ang mensahe niya kahit sa ganitong paraan. So, salamat po sa inyo pong pakikinig. Thank you so much. Sir, ma-recall ko lang po sinulat po ninyong kanta, mayroon po bang maghahandog ng awitin sa ating ngayong gabi? Oo. Mag-special number ako. At mayroon akong interpreter na hindi kasi ako kumakanta talaga masyado. Chuwariwap lang po ako. So, meron po akong pwedeng pakantahin at ialay po namin sa inyo ang mga awitin. So, kailangan antabayan natin yan kung ano yung inihanda ni Pastor Jonathan para sa ating lahat at para sa ating Panginoon. So, maraming salamat po, Pastor Jonathan. Sobrang na-bless po ako at ako bilang isang aspiring artist at may mga plano rin sa musika, lahat po yun, i-honor ko po yung inyong mga shinare po sa akin. At sana po ganun din po yung mga nakikinig ngayon. Sobrang salamat po na isang Jonathan Silvestre Sumido ang naging bisita po natin. Salamat po, Pastor. Salamat din. Salamat din. God bless po. Bye-bye po. Magkaiba man ang direksyon ng mga lakad natin. Magkalayo man ay pilit ka pa rin tatanawin. Bawat bulong ng hangin ay tangad ng bawat dalangin na balang araw tayo pagtatagpuin pa rin. Ang balang araw, sa dalampasigang minsan nating binimbang ng magkasama. Marami na akong nasubukan. Marami na akong natikman. Pero, lahat sila, pare-pareho lang. Ngayon, may bago na ako. Introducing Tawings Lechon. Malinis, malutong, masarap, 100% native and organic. 100% native and organic? Tama, 100% native and organic. Pinalaki sa prutas at gulay, kaya less taba. Solid ang laman. Kaya ako, dito na ako. Ako rin! Kami rin! Sa anumang handaan, gawing mas special yan. Basta lechon. Tawings na yan! Kain na daw. Basta lechon, tawings na yan. Kanina nakipagkwentuhan sa atin si Pastor Jonathan Sumido at narinig niya natin yung kanyang magandang kwento patungkol sa kanyang ministry. And I guess lahat tayo ay maraming natutunan sa kanyang mga ibinahagi sa atin. Pero syempre, hindi naman tayo papayag na hindi siya maghahandog ng isang awitin sa ating lahat. So mga kaibigan, nagbabalik si Pastor Jonathan Sumido sa kanyang original composition na aawitin naman ni Brother Nico Maglay. Nais kong tularan ng isang ibong maawit na kahit na mayroong unos ka laging mayawit. Nais ko
kong tularan ka. O Jesus na dakila, sinong gaya mo? Lumibot man ako sa mundo at maghanap ng tulad mo. Tunay nga Jesus, walang gaya mo. Nais kong tularan ka. O Jesus na dakila, sinong gaya mo? Lumibot man ako sa mundo at maghanap ng tulad mo. Tunay nga Jesus, walang gaya mo. Tunay nga Jesus, walang gaya mo. Bringing you the favorite gospel songs and featuring original apostolic music. Join us every week for 10 online episodes with your hosts, BJ Benson, BJ Stacy, and BJ Ange. Streaming your favorite gospel songs and original apostolic music here on Proclaim Playlist. Kung iisipin natin yung kalagayan ng mundo ngayon, parang mas pasama na ng pasama. Yung sitwasyon, ako saan, nababalot ng takot at pangangamba ang puso ng bawat isa. At kung titingin tayo sa social media, mapapansin natin yung mga reklamo, which is naiintindihan naman natin dahil sa mga nagreklamo ay nabibigyan tugon yung mga bagay na hindi napapansin. And pero ganun pa man, minsan dumarating tayo sa point na naapektuhan tayo ng gulo or ng mga masamang nangyayari. And nakakalimutan natin na marami ding bagay na mabuti na nangyayari sa kabaligiran. Kailangan na natin tumingin sa good side. Kagaya na lamang ng pagkakaroon natin ng panahon sa ating pamilya. Ito yung pagkakataon na nakikita natin yung magulang natin, mga kapatid natin, nakakasama natin sila ng mahabang panahon. So, kailangan nating sulitin at gamitin ito sa tama. At above all, naniniwala ako na itong pagkakataon na to ay para rin sa atin na magkaroon tayo ng enough time para sa ating Panginoon. Ito yung panahon na pagnilay-nilayan natin yung kanyang kabutihan at linawin natin yung ating relasyon para sa Kanya. At above all sa mga nangyari, God is still good. He is good. Napakabuti ng ating Panginoon na hanggang ngayon tayo ay buhay, malakas at merong tinutulugan at tinutuluyan at merong pagpapala na binubuhos sa atin ng ating Panginoon. So, again, gusto kong i-offer sa inyo, sa ating Panginoon ang awitan na ito, which is in-upload ko na rin sa Facebook, ang Tagalog version ko ng You Are Good by Courage Job. Once again, we can praise the Lord and we can sing along as I play the video. Sa kasalanan, ako ay pinatawad. Nilinis
ng iyong dugo. Ngayon ay nais kong maging katulad mo. Mananatili ako sa piling mo. Araw-araw ay magpupuri. Ang puso ko ay aawitan ka. Kay buti mo, kay buti mo sa buhay ko. Habag mo ay walang hanggan. Kay buti mo, kay buti mo, Jesus, kay buti mo. Habag mo ay walang hanggan. Sa kasalanan ako ay pinatawad. Nilinis ng iyong dugo. Ngayon ay nais kong maging katulad mo. Mananatili ako sa piling mo. Araw-araw ay magpupuri. Ang puso ko ay aawitan ka. Kay buti mo, kay buti mo sa buhay ko. Habag mo ay walang hanggan. Kay buti mo, kay buti mo, Jesus, kay buti mo. Habag mo ay walang hanggan. Kay buti mo, kay buti mo sa buhay ko. Habag mo ay walang hanggan. Kay buti mo, kay buti mo, Jesus, kay buti mo. Habag mo ay walang hanggan. Katapatan mo'y dakila, pag-ibig mo'y dakila, biyaya mo'y dakila, walang hanggan. Katapatan mo'y dakila, pag-ibig mo'y dakila, biyaya mo'y dakila, walang hanggan. Oh, katapatan mo'y dakila, ang pag-ibig mo'y dakila, biyaya mo'y dakila, walang hanggan. Katapatan mo'y dakila, oh, pag-ibig mo'y dakila, biyaya mo'y dakila, walang hanggan. Oh, katapatan mo'y dakila, pag-ibig mo'y dakila, biyaya mo'y dakila, walang hanggan. Kay buti mo, kay buti mo sa buhay ko. Habag mo ay walang hanggan. Kay buti mo, kay buti mo, Jesus, kay
walang hanggan. Kay buti mo, kay buti mo sa buhay ko, habag mo ay walang hanggan. Kay buti mo, kay buti mo, Jesus, kay buti mo, habag mo ay walang hanggan. At isa rin naman pong episode ang natapos ngayong linggo. And maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at suporta. And please continue to react, to share this video, and to comment, to spread the good news. At maraming salamat once again. Binabati ko ang ating mga viewers dyan sa Puerto Princesa City, Palawan, ang Abad Santos Church, sila Pastor Samuel Fondevilla at ang Fondevilla family. Hello po. Ganun din po kay Ate Joresa. Stay safe po, ate. At ganun din ang Mondigo family, ang aking pamilya dun sa Palawan. Hello kung nanonood kayo. At ganun din, syempre si Pastor Mike Agot sa El Nido, Palawan. At ang ibang mga kabataan na nanonood every Sunday. Ayan, kay Brother Oliver, ang aming tour guide last December nung pumunta kami ng El Nido. So, God bless and thank you for watching po, Pastor Mike. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa ating mga nakasama ngayon. Sa ating mga bisita, si Sister Leslie Shane Pausi. Sana hindi lang ito ang huli. And I'm expecting for more na mag-participate ka pa sa mga ganitong ministry. At maraming salamat sa iyong musika at na-bless ako sa iyong mga awitin at sa iyong ministry dyan sa Davao. So, maraming salamat at good evening din sa mga kasamahan mo dyan kung nanonood sila. At syempre, ganoon din po kay Pastor Jonathan Samido. Sobrang salamat din po sa iyong mga ibinahagi, sa iyong mga kwento, sa ministry po, at sa iyong mga paalaala para sa mga tulad kong aspiring artist. And I pray na lalo po kayong pagpalain, Pastor, at i-bless ang iyong church, at i-bless po ang iyong ministry. At ingat po kayo palagi. So, maraming salamat. So, sino ba? Si Kuya Win Fernandez na laging nanonood at nag-comment lang dyan, Kuya, mag-join ka na. Sana next time ay pumayag ka na mag-guest dito sa ating online show. At ganun din, antabayanan natin kung sino ang magiging guest natin next Sunday. At I pray sana magkaroon na tayo ng virtual choir ulit at mamanage natin yung maayos yung mga bagay-bagay. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood. At syempre binabati ko rin pala ang Aguila family dyan sa Santa Mesa. Hello po kay Daddy Robert at kay Mami Loida, kay Brother Jeremy at syempre kay Angela, ang aking girlfriend. Hello po and thank you for watching. So maraming salamat po sa inyong lahat. To God do all the glory. Sana po next Sunday na andyan pa rin kayo sa susunod na episode. And once again, ako si Brother Job Mondigo at ito ang Musika Alay sa Pilipino. Good night!